Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Sa wakas, dumating na ang oras na masasagot na natin ang misteryo ng pananakit ng balikat sa kasukasuan ng balikat at ang limitasyon ng paggalaw nito. Ngayon, ipapakita ko ang mga ehersisyo para maibalik ang paggalaw ng balikat. Pero huwag kayong agad mawalan ng pag-asa. Bukod sa mga may masakit na balikat, makakatulong din ang mga ehersisyo ngayon sa mga taong kuba. Lahat ng mga kuba, magtipon-tipon kayo, tawagin sila sa harap ng mga screen, sulatan sila, tawagan sila sa telepono, buksan ang mga bintana, sumigaw, imbitahan lahat ng mga kuba sa harap ng mga screen. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na silang hindi na maging kuba. Sa wakas ay maituwid ang kanilang mga likod at makatingin ng may pagmamalaki sa mga mata. Sa isa't isa. Kaya tingnan ninyo, ano ang gagawin natin ngayon? Ang kasukasuan ng balikat, gaya ng alam ng lahat, ay binubuo ng mga kasukasuan na nabuo ng dalawang buto. Ang buto ng balikat at ang scapula. Malapit din sa kanila ang clavicular acromial na kasukasuan. May kakaibang katangian at kawili-wiling bagay ito. Ang sakit ay tinatawag na balikat at lapad na periarthrosis o periarthritis ng balikat. Sa sakit na ito, halos walang nagbabago sa mismong kasukasuan. Ang kartilago ay parang bago pa rin, baka medyo masikip lang ang puwang sa kasukasuan. Halos walang pamamaga pero mahina pa rin ang galaw. Malaki ang limitasyon sa paggalaw. Sa bawat pagtaas ng braso, may nararamdamang sakit. Pwedeng sa iba't ibang bahagi ng balikat ang sakit. Maaring sa harap, taas, likod, o saan man kapag gumagalaw. Maaaring sumakit sa kahit anong sandali kapag tinaas mo ang braso mo sa simula ng pagtaas, kapag tinaas mo pa ng kaunti, o kapag hindi mo maabot ang bagay na nasa itaas. Ano ang nangyayari sa prosesong ito? Ano ang hadlang sa paggalaw ng balikat kahit na halos perpekto ang kalagayan ng mismong kasukasuan? Sa mga pinakamatinding kaso, nawawala ng kapsula ng kasukasuan ang kanyang elastisidad. At maraming mga ehersisyo na nakikita natin sa internet, ang mga ito ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng kakayahang umangkop. Parang pagpapanumbalik ng elastisidad ng mismong kapsula ng kasukasuan. Pero ang mga ehersisyong ito ay ginagawa sa huling bahagi. Pagkatapos mong maibalik ang muscle corset sa paligid ng mismong kasukasuan. Dahil kung agad kang magsisimula ng mga ehersisyo para sa pag-unat ng kapsula, tatagal ito ng matagal at magiging sobrang masakit at hindi kaaya-aya. Kaya kailangan mong magsimula sa pagpapanumbalik ng mga kalamnan na nakapaligid sa kasukasuan. Kadalasan, ang sakit na nararamdaman, isa sa mga karaniwang sakit, ay narito sa harapang bahagi ng balikat. Kasabay nito, namamaga ang litid ng mahabang ulo ng bisep. Kung papatulan natin ito, lalo lang sasakit. Karaniwan, nangyayari ito sa background sa 70% ng may problema sa balikat. At ngayon, pati na rin yung mga kuba. Kasama na rin. Pansin, halos lahat kayo ay may napakahinang likurang bahagi ng deltoid na kalamnan, likurang bahagi ng deltoid na kalamnan, mismong deltoid na kalamnan. Ganito, tinatakpan nito ang buong kasukasuan at kasali ito halos sa lahat ng galaw ng kamay, sa lahat ng galaw ng balikat na kasukasuan. Inaangat mo paabante. Mas nagtatrabaho ang harapang bahagi ng deltoid na kalamnan. Kasama nito, may iba pang mga kalamnan na sumasali sa galaw na ito. Ang malaking dibdib na kalamnan at ang mahabang ulo ng biceps. Ang pangunahing galaw ay siya ang gumagawa. Kaunti lang ang nadospna na kalamnan, pero gumagana rin. Sa galaw na palayo, ginagawa mo rin. Bahagyang gumagalaw ang deltoid at trapezius. Ang mga kalamnan na nagtataas at nagpapatatag ng scapula ay nadospina at serratus. Sa lahat ng dako, deltoid. Kapag gumagana ang likurang deltoid, sa bawat galaw ng pag-atras ng braso, tulad ng paghila papalapit, pero sa kahit anong galaw, halimbawa, kapag inaangat mo ang braso mo paabante, sa sandaling iyon,
Ang likurang deltoid ay kailangan ding magpatatag ng mismong kasukasuan. Pero dahil sa ating mga araw-araw na galaw, kadalasan mas marami tayong ginagawa gamit ang mga kamay natin sa harap. Tulad ng pag-angat ng kung ano, pagkuha ng bagay, pagbibigay ng bagay, minsan pa nga ay mas malayo pa. Hindi sapat ang bigat na natatanggap ng likurang deltoid kaya humihina ito. At kung lalapit ka sa salamin ng patagilid, ganito, dahan-dahan mong iikot ang ulo mo para makita mo ang sarili mo sa salamin. Mapapansin mo ito sa mga unang yugto. Habang hindi pa nawala ang buong deltoid, makikita mong may kaunti pa rito. May parang kalamnan din sa gilid. Pero sa likod, dito, halos wala ng kalamnan. Kung igagalaw mo ang braso mo paatras ng ganito, wala talagang maninigas dito. Kasi wala na ang likurang deltoid. At sa ganitong kaso, ang balikat ay talagang umaabante. Lahat ng mga kuba, halos hindi rin nade-develop ang likurang deltoid ninyo. At kahit hindi pa sumasakit ang balikat ninyo ngayon, malaki ang posibilidad na sasakit din yan pagdating ng panahon. Bakit masama kapag umaabante ang balikat? Negatibo itong nakakaapekto sa leeg. Hinihila nito at pinapahigpit ang kalamnan na nagpapataas ng balikat. Nalilimitahan ang paggalaw ng buong cervical spine, halos buong bahagi ng leeg, dahil nagsisimula ito sa unang 4 na cervical vertebrae. Lumiit din dito ang intervertebral foramen. Magkakaroon ng pag-ipit sa ugat at nerbiyos, manghihina ang braso, at dadami ang problema sa balikat. Umuusog pa abante ang scapula. Umiikli ang maliit na pectoral na kalamnan. Nalilimitahan ang galaw ng tadyang at nahihirapan kang huminga. Nawawala sa dibdib ang kakayahang gumalaw tuwing paghinga. Lumalala ang kalagayan. Nahihirapan ang bentilasyon ng baga. Nagiging mahirap punuin ito ng hangin at pagkatapos ay ilabas lahat ng hangin. Kaya, ano ang kailangan nating ibalik ngayon? Una, ito, sinabi natin, ang likod na deltoid. Sunod, ano pa ang mga kalamnan na tumitigil din sa paggana sa mga may masakit na balikat at sa mga kuba? Ito ang infraspinatus na kalamnan. Maliit, medyo maliit na kalamnan. Heto ang ating spine ng scapula. At ito lahat. Ang lugar na ito ang sinasakop nito. Infraspinatus na kalamnan. Kung gagawa ng isolated na galaw, ang kalamnan na ito ang gagawa ng ganitong galaw o ganitong galaw. Kung isasama ang maliit na bilog na kalamnan, ganito ang magiging galaw. Ang dalawang kalamnan na ito, ang likurang deltoid at ang infraspinatus na kalamnan, ay madaling manghina. Ang dalawang kalamnan na ito ay talagang madaling manghina. At kaya naman kami, dapat nating mapanatili ito sa maayos na kondisyon kasama kayo. Kaya, ang likod na deltoid ay nandito. Ito ang bahagi ng gitna. At ito naman ang ating infraspinatus na kalamnan. Pagkatapos maibalik ang mga ito, doon pa lang mapapaunlad ang elastisidad ng kapsula ng kasukasuan. Kaya, mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang mga ehersisyong may pinakamataas na epekto. Una, bago magsanay, mas mainam na ayusin muna ng kaunti ang kalagayan ng kalamnan na ito. Dahil sa mga mahihinang kalamnan, madalas ay may mga nasirang bahagi na laging naninigas. Dahil kapag lumiit ang kalamnan, kailangan pa rin nitong magtrabaho. Nagsisimula itong masaktan at nagkakaroon ng masakit na bahagi o mga trigger point. Tinatawag din ang mga ito sa ilang mga grupo. Sa totoo lang, ito ay mga bahagi lang ng tensyon sa kalamnan na hindi nakaka-relax. Palaging may kaunting tonus doon. O ito ba? Maaari silang magmukhang mga tuldok o kaya naman ay mga zone. Kaya para matanggal ang mga ito, kakailanganin mo ng bola. Pwede kang gumamit ng tennis ball o mas matigas na bola. At ang kailangan mong gawin ay hanapin sa bahaging ito ng balikat na nasa ilalim ng axis ng balikat ang mga masakit na bahagi. Una, igulong mo muna ang bola sa lahat ng bahaging ito, sa buong lugar na ito. Hanapin mo ang pinakamasakit na mga punto. At ang ilan sa mga ito
kapag pinindot mo, ay magdudulot ng sakit na umaabot hanggang sa mismong kasukasuan ng balikat. Minsan, umaabot pa dito sa unahan. Huwag kayong matakot. Bawasan lang ang diin doon. Hawakan ang bola sa puntong iyon. At sa paglipas ng panahon, mawawala rin ang sakit. Paano ito ginagawa? Tingnan ninyo. Ipapakita ko. May mga ganitong nangyayari. Nangyayari talaga. Ipinapakita ko ang sarili ko. Hindi ko iniinda para sa iba. Inyo. Ayan. Nilagay ang bola at natamaan ko ang likod na deltoid. Kailangan ding pagtrabahuhan ito. Hindi nyo masyadong kita. Pero ipinapakita ko lang sa inyo kung paano ito gawin. Ayan. Nakatayo sa tabi ng pader. Ganito kayo magtrabaho. Hanapin ang masakit na parte. Kung sobrang masakit, pindutin nyo lang at hawakan. Kung hindi naman masyadong masakit, pwede nyong galawin habang ginagawa. Dito mismo sa balikat, ganito kayo nagtatrabaho. Una, pangalawa, pangatlo. Sa oras na ito, pwede kayong manood ng kahit ano sa telebisyon. Ngayon, pwede nyo na ring gawin ito sabay-sabay. Ganon din sa likod ng deltoid. Mas malapit ito sa balikat na buto. Pinagtatrabahuhan nyo rin ba lahat ng bahaging ito? Pinindot nyo rin ba yung masakit na parte? Sa simula, matapos pagtrabahuhan, pwedeng may maiwang di komportableng pakiramdam. Ibig sabihin, parang natapos na. Pero may sakit pa rin. Walang dapat ikabahala. Walang masamang nangyayari. Unti-unting nakakabawi lang ang kalamnan. Huwag masyadong idiin. Ang mahalaga, huwag mong pilitin. Kasi nakakainis ang sakit na. Yan, sapat na yan. Sa madaling salita, lahat ay na-exercise dito. Pati na rin ang likod na deltoid. Na-exercise din. At ang infraspinatus na kalamnan gamit ang bola. Pero minsan, 1 hanggang 2 minuto ay sapat na. At ngayon, sa wakas ay bibigyan na natin ng load, ng bigat ang mga kalamnan na ito. Una, saan magsisimula? Likod na deltoid. Paano ito i-train? Medyo mahirap ito Mahirap pumili ng tamang ehersisyo para dito. Lalo na para sa mga may masakit na balikat. Madalas, sabay gumagana ang supraspinatus na kalamnan at trapezius. Ayan, may nagsasabi na dapat sanayin sa nakayukong posisyon. Pero dito kapag umiikot, naiipit ang litid ng supraspinatus na kalamnan. Kaya ang ehersisyo na maipapayo ko sa inyo sa ngayon ay ganito. Kailangan ng kaunting bigat para sa mga may masakit na balikat. Kahit kalahating kilo o 1 kilo ay sapat na. Para naman sa mga gumagawa para sa pag-iwas, pwedeng dagdagan ng kaunti ang bigat. Kayo na ang pumili. Heto, ipapakita ko ang ilang antas ng kahirapan. O, kita nyo, may dumbbell din dito. Ipapakita ko sa inyo. Sa madaling salita, hihiga tayo. Si Basha ay susunod sa tagiliran. Ganito ang paraan. Tamang-tama ang sofa o kama kung meron kayo. Huwag sa sahig. Mas maganda kung sa may ibabaw, sa sofa o kama. Walang bigat. Ipapakita ko muna. Ilagay mo ang kamay mo na ang hinlalaki ay nasa ibaba at maliit na daliri sa itaas. Tapos ibaba mo para ma-stretch ang likod ng deltoid. At hindi mo kailangang pilitin isi-stretch. Basta bahagya mo lang ibinaba. Sapat na yon. Medyo nakastretch na siya. Mula rito, iaangat natin pataas, pero huwag masyadong taas. Dito, hindi na kailangan. Sapat na hanggang balikat o kaunti lang taas. Mga 45 degrees kumpara sa iyong gitnang axis. Hindi mahalaga dito kung nasaan ang kamay mo, kung dito, dito, o dito man, kung saan ka komportable. Ibig sabihin, pwede kang pumili. Kung anong anggulo ang komportable sa'yo, kumuha ka ng maliit na bagay. Kung wala kang dumbbell, maglagay ka ng tubig sa bote. At itataas mo ito ng ganitong paraan. Ang maliit na daliri ay nakaharap pataas. Itinaas mo, ibinaba. Dahan-dahan mong gawin. Kung ang kalamnan ay napakahina, agad mong mararamdaman ang bigat. Kahit walang gaanong timbang, maaring mabilis mapagod. Heto, mataas, dito. Walang saysay na itaas pa. Dahil ang pangunahing bigat ay dito lang talaga mapupunta sa kalamnan. Kung masakit ang balikat pag itinaas, ibaba lang ng kaunti. At doon ito itaas. Pareho pa rin ang epekto. Ibig sabihin,
Hindi mahalaga kung paano ang posisyon ng kamay mo o kung saan ito nakalagay. Pagkatapos, pwede mong dagdagan ng kaunting bigat, itaas mo ulit, ibaba, itaas, ibaba. Gawin mo ng 5 hanggang 10 ulit. Tapos pwede mo nang dagdagan pa ng kaunting bigat. Ito ang dambuhalang dumbbell. Halimbawa, 1.5 kilo. Susubukan ko rin ito sa harap ninyo at itataas. Tingnan natin kung magagawa ko ito. Kaya mga kaibigan, pakinggan ninyo. Opa! Nakakagulat, pero gumagana rin. Ayan, itataas natin pataas, pababa. Ayan, ang likod na deltoid ay talagang napapagana ng maayos sa ehersisyong ito. Kasabay nito ay gumagana rin ng kaunti ang kailangan nating supraspinatus na kalamnan. Isa pang magandang option ay pwede ring sanayin ang kalamnan na ito gamit ang goma. So mga kaibigan, ikabit natin ang goma sa pinto. Kunin natin ang parehong posisyon na parang nakahiga tayo. At simulan na natin gawin. Ang galaw na ito ay papunta sa gilid. Halos katulad ng ginawa natin kanina lang. Habang nakahiga, pareho lang ang galaw. Dito, nagbibigay tayo ng isolated na bigat sa likod na deltoid. Pagkatapos, sa susunod. Kapag iniikot ng ganito, pwedeng pagsabayin ang bigat sa likod na deltoid at gitna. Dito, pwede mo ring gawin ito gamit ang rubber band. Pwede ring gawin habang nakahiga. Paano natin ito gagawin? Dito ba? Ang pangunahing gumana ay ang likod na deltoid. Noong ganito natin hinawakan ang braso. Kung iikot natin ito ng ganito, kung nakatayo tayo, ang hinlalaki ay pataas. Kung nakahiga tayo, ang likod ng kamay ang nakataas. At mula sa posisyong ito, ganito rin natin ginagawa ang galaw na ito. Dito, gagana ang likod na deltoid at gitnang deltoid, bahagi ng gitnang deltoid na kalamnan, at may kasama pa ring iba. Itong mga kalamnan sa pagitan ng mga balikat, ito ang gitnang trapezius at rhomboid na kalamnan. Paano ito gawin habang nakahiga sa tagiliran? Ganito. Katulad ng ginawa natin kanina, nakahiga ka, ganito rin, humiga ka rin sa tagiliran, at dito, ayan. Ang una nating ginawa ay ganito. Dito, ihaharap natin ang likod ng kamay pataas at itataas natin ng ganito. Ganitong galaw ang gagawin natin. Kung may kaunting bigat, ganito na ang galaw. Dito, itinaas, ibinaba, itinaas, ibinaba, ayan. Pagpapatuloy. Likod na deltoid, sunod. Para mapaunlad natin ang pagkilos ng balikat, kunin natin ang ating goma at ngayon ikabit natin ito ng medyo mas mataas at gawin ang parehong galaw. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng medyo ibang anggulo. Ganito. Medyo mula sa itaas natin hinihila at ang likod na deltoid natin mula sa nakaunat na posisyon ay mag-e-ehersisyo sa medyo ibang anggulo. Pagkatapos ninyong medyo napalakas ito, susunod ay hihilahin ninyo ang goma. Ibig sabihin, dapat may tensyon habang ginagawa ang galaw na ito. At sa nakaunat na posisyon, sisimulan ninyong itaas at ibaba ang kamay. Itataas natin pataas at ibababa natin pababa. Dito, pwede rin ninyo itong ikabit. Ikabit ito sa iba't ibang anggulo para hindi masyadong sumakit habang nag-e-ehersisyo. Ayan, pataas at pababa. Hindi nyo kailangan gawin ang buong amplitude. Ibig sabihin, hindi na kailangan itaas ng todo. Mahalaga na habang gumagalaw kayo, maramdaman nyo ang pagigting, lalo na sa likod na deltoid kapag tama ang paghila ng goma. Maaaring nakita nyo na ang maraming ehersisyo na nakahiwalay para sa isang hiwalay na pag-ehersisyo ng infraspinatus na kalamnan. Ganito ang mga ehersisyong ito.
Hindi rin naman sila masama. Ito yung kung saan hinihila mo ang goma at hinihila mo ito papunta rito ng ganito. May iba't ibang paraan dito. Ganito, kung saan malaya ang siko mo. Parang nakalaylay lang. May mga paraan na may inilalagay ka rito. Gamit ang siko mo, pinipisil mo ang isang bagay, tapos hinihila mo papunta rito. Lahat ng mga yon ay hindi naman masama sa kabuuan. Pero kailangan mo lang silang simulan kapag medyo na-workout mo na ang likod na bahagi ng deltoid na kalamnan. Kapag mahina pa rin ang likod na bahagi ng deltoid, hindi ito magiging masyadong epektibo. Baka lalo pang ma-injury ang balikat mo. Ang ehersisyong ito ay para maitama ang paggalaw ng balikat pasulong. Para dito, kailangan munang pagtrabahuhan ito. Ito ang bahagi sa pagitan ng harapang deltoid at malaking kalamnan sa dibdib, kung saan may guhit pati maliit, at bahagi ng malaking kalamnan sa dibdib. Maganda ring gawin ito gamit ang bola. Ganito mo siya kukunin. Tumayo ka rin malapit sa pader, ilagay mo ito dito. Pero huwag isa deltoid na kalamnan, para hindi tamaan ang mahabang litid ng biceps na maaring namamaga. Medyo sa loob lang ng deltoid. Dito, may guhit sa pagitan ng malaking dibdib na kalamnan at deltoid na kalamnan. Iyan mismo ang dapat trabahuhin, pati na rin ang mismong dibdib na kalamnan. At kapag tinrabaho mo ang dibdib na kalamnan, matatamaan mo rin ang maliit na dibdib na kalamnan. Heto ang bola. Ilalagay mo dito. At ganito mo lang, ito igulong. Kanan kaliwa. Mapapalambot mo ang dibdib na kalamnan. At kaunti lang, iikot na ang balikat. At pagkatapos nito ay kunin mo ulit ang goma. Dapat dito mo ilalagay sa siko. Ikakabit mo ito. Ilalagay mo ang kamay mo sa puwitan gamit ang likod ng kamay. At mula sa posisyong ito, tumayo ka ng tagilid sa pader. Mula sa posisyong ito, ganito ang galaw na gagawin mo. Hihilahin mo ang goma gamit ang siko papunta rito. Nasa panimulang posisyon ka. Hinila mo gamit ang siko papunta rito. Pwede mo ring bahagyang iikot ang katawan mo. Ayos lang yon, walang masama. At sa posisyong ito, dito ay talagang mahusay na natitrain din. Yung mga kalamnan na halos hindi nagagamit sa araw-araw na buhay. At panghuli, isa ring bihirang ehersisyo. Pero napakaganda nito dahil nakakatulong itong maibalik ang tono ng lahat ng kalamnan sa balikat. Ito ay ehersisyo para sa mahabang ulo ng triceps. Ang triceps ay may tatlong bahagi: gitna, panlabas, at mahaba. Oo, tama ang sinasabi ko. Kung mali, itama nyo ako sa mga komento. Gitna, panlabas, at mahaba yata ang dapat na tawag. Heto ang mahabang ulo. Nakakakabit ito dito sa balikat. Tapos, nakakakabit sila sa siko para sa pag-ehersisyo nito. Pero alam naman ng lahat kung paano i-train ang triceps. Sigurado akong alam nyo rin kung paano ito i-train. Bukod sa push-up, pati sa crossover, hindi angkop ang ehersisyong ito. Ganito, para ang bigat ay mapunta talaga sa mahabang ulo ng triceps natin. Kukuha ka ng rubber band at gagawin mo itong ganitong galaw. Ibig sabihin, ang tuwid na braso ay bumababa rito. Ganito. Pababa dito isa at pabalik. Sa ganitong paraan, ito ay gagana para sa inyo. Yung bahagi ng triceps na iyon din, na kadalasan ay hindi masyadong nagagamit sa araw-araw na buhay at hindi rin masyadong natitrain. Pero nakikilahok din ito sa pagpapatatag ng kasukasuan ng balikat. O mga kaibigan, natapos na natin ang ating kapanapanabik na paglalakbay sa loob ng kasukasuan ng balikat. Nabisita natin ang deltoid, ang kalamnan na nagtataas ng scapula at iba pa. Binabati ko kayo. Subukan ninyo ang mga ehersisyong ito. Isulat ninyo sa mga komento kung anong epekto ang naidulot nito sa inyo. Hanggang sa susunod na palabas.